Yun, okay. What's up mga kaano. Welcome to my channel, page, YouTube or FB. Itong vlog na to parang ano to eh. Parang beta test lang. First of many vlog na aking gagawin about comic book reviews from issues, whatever. By the way, ito nga palang vlog na to inspired by from cartoonist Kayfabe dun sa YouTube about dun kay kina Ed Piscor, rest in peace. All about comic book reviews. At itong comic na i-review ko specifically hindi siya about the story, hindi kung paano ko siya nakuha, dahil sobrang tagal ko na siyang hinahunting, ilang taon na ever since itong comic issue na to na ni-release. Sobrang napakailap itong issue na to. Last 2 months ago ko lang siya nakuha actually. Panalunan ko sa auction, very cheap, na sniper shot ko pa siya. Kinalaban ko sarili ko, in-sniper ko sa bidding yung sarili ko. Ito hindi ito papel lang to, gagawin ko sa pen. At ang comic book issue na tinutukoy ko, na aking tinutukoy ay ng iba kundi ang first solo issue ni Deadpool. Yan po mga kaano, grabe tong comics na to. Simula ko nakita to sa ads ng mga Marvel X-Men issues na anniversary ng X-Men kasi 30th anniversary yata o 25th 30th anniversary 1992, 93 ata yun. Nakita ko to sa ads nila, upcoming. Wow, may solo na si Deadpool. Teka, tanggalin natin. Ito kasi pina-reserve ko to dati sa sa Philbars Makati branch. Magda-down ka ng 20 pesos para magpa-reserve. Yun nga lang, walang dumating. Waitlisted ako. Kumbaga nadali tayo ng mga hoarders. Uso na rin ng hoarding noon. Yung mga rich kids, mahilig mang-hoard na noon. Grabe ito, walang dumating sa akin ito. Kaya bad trip. Kahit yung issue number 2, 3, and 4, mini-series to actually hindi ko siya alam na pala to. Na mini-series. Kumbaga limited. Hindi siya ongoing series na tuloy-tuloy hanggang ayun. Actually, itong review na to all about yun nga. Paano ko ilang taong ko hinanting to. By the way, si Deadpool nga pala first time ko siya nakita noon kasi mga late na rin sa X-Force ko na siya nakita noon. Dito sa ito sa issue na to. Naka-display to sa Philbars. Ongoing na yung X-Force nung nakita ko siya. Ganda ako ba? Ganda to. Una akala ko si Spider-Man. Nag-iba na ng costume. Yung pala iba, hindi. Hiniram ko kay ate yung naka-display na issue. Binrowse ko. Si Deadpool. Ito pala si Deadpool. Kasi nung time na first appearance ni Deadpool sa New Mutants noon, hindi ko pa elementary pa yata ako nung nirelease yun. Hindi pa ako aware doon. So dito ko siya una nagustuhan. Yung time na to, ang kinokolekta ko talaga yung X-Men.
Yung X-Men run ni Jim Lee. Palagi ko nakikita to sa Philmars. Walang bumibili. Ito next target ko. One day, bibiliin ko to. Siyempre, hindi naman tayo rich kid na kung ano makita, bibilin agad eh. Lagi kong binabantayan to. Every time na pupunta ako dun sa LCS na yun, sa Philmars. Andun pa to. Pag nagkaroon na tiyempo na may extra budget, talagang kukunin ko na to. Nag-iisa na lang to naka-display dun eh. So ayun, kung nagka-extra budget, sige, pinili ko na. Ever since then, kasi gandang-ganda ako sa design ng ano ni Deadpool eh. Kakaiba. Ano pa ba? Then yun nga, nag-anniversary ang Marvel X-Men 30th anniversary. Sa mga ads nila, marami silang upcoming na issue. Nakita ko tong ads na to ba, aabangan ko to, bibilhin ko to. Nga lang, sa kasamang palad, wala tayong nakuha ever since. Hanggang sa lumipas ang taon. Then lately, after siguro 2013, nung simula akong bumalik sa comic book collection, na-discover ko yung mga groups, Facebook groups, yung mga sellers, yan. Lagi nagkakaroon nito. Nauunahan ako. Tsaka sa ngayon, ang hirap humanap ng high grade. Napakahirap humanap ng high grade dito. Actually, nakabili ko nung issue 3, 2, 3, and 4. Pero ito na lang ang kulang ko. Once na makompleto ko to, honestly, hindi ko pa siya nababasa. Sabi ko sa sarili ko, once na makompleto ko itong mini-series na to, tsaka ko lang siya babasahin. Ayun eh, kaso napaka-ilap nito. Lagi ako nauunahan nito, na ninja moves pa ako dito. Nasa lisihan tayo, na presyo yung seller dati. Na presyohan ng rich kid eh. Doon binigay. Ganun ang kalakaran din sa comics. Ninja lang yan eh. So ayun. Ang nangyari, sumuko na ako sa pag-hunt nito. Binenta ko na yung issue 3, 2, 3, 4. Ayoko na. Ang ginawa ko, binili ko na lang yung bumili na lang ako ng trade paperback na collected editions. Ito, which is yung volume 1 nya, nagko-contain ng New Mutants 98, yung first appearance nya. Then yung early 2 miniseries niya dito, which is ito yung first solo niya, collected edition na siya. Yan, from issue 1 to 4, pati yung second miniseries niya nandito na rin. Ito, nagkaroon din ako nito, naibenta ko na yata itong ito. Mahirap din hanapin to eh, mahirap din, lalo na yung high grade, mahirap makahanap. At lalong lalo na itong issue na to, yung time na yon, yung batch ng titles na nirelease to, napaka vulnerable ang physical niya, madali siyang manilaw. Pero ito, one time na tsempohan ko talaga kasi sobrang hirap din humanap ng high grade nito eh. Lalo na itong issue 1, na-tsempohan ko lang talaga dun sa isang online seller, nagpa-bidding. Ginawa ko, tinandaan ko na, inabangan ko ang closing time ng bidding 8 PM. So 7.59, nag-sniper bid na ako dito. Tumoble pa, mga ilang milliseconds na lang bago mag 8 PM. Nag-bid uli ako para sigurado, baka may sniper din eh. Wala pala akong kalaban, kinalaban ko sarili ko sa bidding. Ayun, nakuha ko yan. Sulit. Kasi mataas na bentahan din ito eh. Ganda ng nakuha kong copy. White pages. Mabango pa, amoy printing press. Flawless, walang crease, walang color cracks. Problema lang dito, may bumps. Ayan, kung makikita nyo, ayan o.
siguro nadagnan, siguro yung nagbebenta nito tinatakpak yung ballpen, pero okay na. Other than that, wala nang ibang flaws. Kaya ito isa sa mga ano, comic book grail ko. Hindi naman siya sobrang mahal, sobrang taas sa value, pero isa sa mga for keeps to. Isa rin sa nagustuhan ko, syempre shoutout muna kay Idol Rob Liefeld sa pag-rate nito, lalo na sa Marvel, sa pag-push through ng character na to. Kakaiba, unique. Saka lalo ko siya nagustuhan kasi yung artist niya dito sa issue na to, si Joe Madureira. Idol ko siya dito, ko una siya nagustuhan si Joe Madureira nun. Then sa X-Men, hanggang sa nag-evolve yung style niya Si Joe Madureira, matagal na siyang artist ng Marvel. Isa to sa isa sa mga early comic book artworks. Iba pa yung style niya nun dito sa Excalibur. Hindi ko alam kung saan siya talaga nagsimula. Hindi ako comic book scholar, hindi ako talaga inilalahad lang natin yung nalalaman lang natin. Yan, ito yung mga early artworks ni Joe Madureira. Hindi pala, iba-ibang artist to Sa chapter 4 si Joe Madureira yan, chapter 4. Yan, ito yung style niya noon. Okay, iba pa. Pero syempre, maganda na rin. Doon sa nag-evolve, tumagal, lumulupit, nag-evolve hanggang sa yun, naging ganito na yung style niya. And honestly inulit ko, hindi ko pa nababasa to kasi hindi ko pa na-kompleto. Nung sumuko ako na mabuo to, doon na ako nag-decide bumili nito para kompleto, isang basahan na lang, pero hindi ko pa rin siya nabasa. Pero babasahin ko siya one of these days. Ang nabasa ko lang yung first appearance niya, tsaka yung first ongoing series niya nga pala. Yung first ongoing series niya, nabenta ko na yung mga early issues noon Yun yung time na tumaas ang value nito dahil dun sa first movie niya. Ito yung meron ako noon. Ibenta ko yata yung first 12 issues niya. Ito yung first ongoing talaga, yung tuloy-tuloy na issues. Ito kasi yung dati mini-series lang to Ito, dito ako nag-focus magbasa ng tuloy-tuloy. And okay. Speaking of Joe Madureira, yun, nag-iba na rin ang style niya. Lumupit lalo na dito sa Battle Chasers. Yan, dito na lumupit yung drawing niya, naging kasi manga anime inspired siya Yun yung mga sample drawing ni Joe Madureira, aka Joe Mad. Kasi sa comics, kada issue, kapag nahirapan na akong kolektahin, bumibili na ako ng collected edition para pag babasahin, kompleto na mahirap yung bitin, diba? So ayun, ito nandito sa kamay ko, hindi ko na in-expect to ngayon lang ako nagka-time i-review upon hunting this issue. Ngayon, hahantingin ko naman ngayon yung issue 2, 3, and 4 na which is na ibenta ko nakaraan. Sumuko na ako Yan, ang problema, sumuko, diba? Dapat hindi. Huwag kang susuko. Yun lang, maraming salamat sa pagnood.
Wala lang. Nag-aantay tayo ng trabaho eh. Inaantay ko yung trabaho ko sa animation. Wala pang binabato. Yan, nagkaroon tayo ng time mag vlog-vlogan dyan. Okay. Tago na natin. Kasi na ba yung upload yan? Saan ko ba nalagay? Ito, bonus tip. Pag nag ano nga pala ako ng comics, tinatanggal ko yung pag nag-restore ako, tinatanggal ko yung board. Malakas magpa-acid to sa papel, yung backing board. Lalo na tong papel na to, vulnerable sa pagiging paninilaw. Plastic lang yan. Itong style ko para lang sa ano to sa mga naglalagay sa top loader. Siya di ko compress natin para matanggal yung hangin sa loob. Saka natin ibabalot. Tape. Ganyan ako mag-preserve ng comics. From experience to Ano ba yung top loader ko? Ito yan. Yan. Kasi yung iba hindi aware dun eh. Kasi acid proof daw yung board. Kalokohan yun. Huwag nyo lang ilagay sa loob. Kasi dito sa top loaders pa lang safe na yan eh. Pag nilagay nyo pa yung top loader, yung backing board sa loob, yun delikado yun. Maninilaw talaga yan in due time. Siyempre mag-alcohol muna. Kung talagang gusto nyo ingatan yung mga comics nyo, bago nyo hawakan, mag-alcohol muna kayo. Kasi yung mga bacteria particles sa kamay nyan, hindi natin kita eh. Pag hinawakan mo yung page, after ilang years maninilaw yan, magkakaroon ng spots. Yun yung tinatawag na paxings, parang kalawang. Yun in due time nag-grow yan, para bacteria yan eh. Yun ang cause ng paxings. Okay, see you again soon. Okay, so far ito pa lang ang vlog natin about sa comics. Okay, hanggang sa muli mga salamat sa uulitin. Alright.